Mababasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinanganlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at napagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-28 ng Oktubre at pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Simon at San Judas Tadeo, mga apostol. At kinikilala po natin na ang mga apostol ang mga unang saksi na nakapakinig sa mga salita at turo ni Jesus at siyang mga naging unang misyonero din na isinugo ng ating Panginoong Jesus upang ipangaral ang kanyang salita, ang kanyang mga turo. At kung babalikan ho natin yung kasaysayan ng simbahan, makikita natin na sa pamamagitan ng mga Santo Papa, ng mga obispo, ay makikita natin yung ating koneksyon sa mga apostol. Hindi natin mapuputol yung succession o yung connection natin na iyon dahil makikita natin na mula't sisimula ay nagkaroon na ng pagpapatuloy ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga apostoles, sa pamamagitan ng mga naging kahalili ng mga apostol na siya nating mga kasama ngayon bilang mga obispo. Pero bukod lamang po yun sa bukod lamang po sa pagtingin natin dun sa walang putol o walang patid na pagkakahalili ng mga obispo, ay tinitingnan din natin yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. At sino po yung pundasyon na yon? Si Jesus. Alam natin na kapag si Jesus ang pundasyon ng ating buhay, kapag si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya, tiyak tayo na matibay iyon. Tiyak tayo na hindi yun basta guguho o hindi yun guguho dahil si Jesus ang tunay na pundasyon ng ating sinusundan, na ating pinakikinggan. At alam natin na yung pundasyon na yan
ay hindi lang basta nagpapatibay ng ating pananampalataya, kundi meron ding ibinabahagi din sa ating misyon. Ibig sabihin, kapag matibay ang ating pundasyon, ibig sabihin din nun, matibay din yung ating misyon. At ano ho yung ating misyon? Yung ipalaganap din yung mabuting balita. Yung ipalaganap din yung turo ni Jesus. Ang tanong na lamang din ay, nakikita ba yung turo, yung mga salita ng Diyos, mga salita ni Jesus sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Kung masasabi natin na si Jesus yung pundasyon ng ating pananampalataya, si Jesus ang pundasyon ng ating buhay, sana ay nararamdaman din yon hindi lang basta sa tibay ng ating pananalig, hindi lang basta sa tibay ng ating pananampalataya, pero kahit sa ating mga kinikilos, sa ating mga salita, sa ating mga pakikitungo sa ating kapwa. Minsan madaling sabihin na matibay yung aking pananalig, matibay yung pundasyon ng aking pananampalataya dahil makikita ako na laging nasa simbahan, na lagi ako nagdarasal. Madaling sabihin iyon, madaling mapakita yon. Pero kapag nakikitungo ba tayo sa ating kapwa, si Jesus din ba yung namumutawi sa ating bibig? Kapag nagtatrabaho tayo sa mga desisyon na ginagawa natin, naaalaala ba natin si Jesus? Naaalaala ba natin na si Jesus yung pundasyon natin sa bawat desisyon na gagawin natin? Kapag tayo'y nag-aaral, yung mga inaaral ba natin ay nagpapaalaala din sa atin na ito'y talento na ibinigay sa atin ng Diyos, na sana ay tulong din para sa atin na ipahayag si Jesus? Mga bagay na magpapaalaala sa atin kung si Jesus ba talaga ang pundasyon ng ating pananampalataya, kung si Jesus ba talaga ang pundasyon ng ating pananalig, kung si Jesus ba talaga ang pundasyon ng ating buhay. Maraming pagkakataon na magpapatunay sa atin kung si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang tanong na lamang, suriin sana natin sa bawat kilos natin, hindi lamang sa mga pagkakataong tayo nagdarasal, kundi sa bawat sulok ng ating buhay, sa bawat gawain nating ginagawa, sa bawat desisyon na ating pipiliin. Sana na alaala natin si Jesus ang pundasyon ng ating buhay, si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya. At sa mga gawain na yon, sana si Jesus ang makikita ng iba. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.